Okay, so si Amang daw muna. Yan. Now we have, may call on Amang Alberto Sarmiento para sa kanyang special message and special dance with Ezra Philip. Magandang gabi po sa inyong lahat, minamahal na bisita, mga kapatid. Mga minamahal, kaninang pagpasok ko dito, naalala ko sa edad ko na 66 by November 24. Minsan lang ako nag-birthday. Mga minamahal. Alam niyo po kung bakit ako nag-birthday? Kasi sinit up po ng aking mga anak at aking kasama aking mga balahi nung mag 60 years old po ako. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa birthday hindi ko binibigyan halaga noon dahil sa hirap ng buhay. Subalit kanina pagpasok ko dito, sobrang natuwa ako dahil ang aking ako makakapag-birthday ng ganitong sitwasyon, sabi ko. Kasi nung ipinanganak ko, wala pang Jollibee dito sa probinsya. Pero ngayon, kung gusto nilang mag-araw-araw na Jollibee, magagawa nila. Kaya yun po yung lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Mayroon lang akong maiksing kwento sa aking mga po. Nasaan si Tiktik? Tiktik, halika dito. Alam niyo, nung ipanganak si Ezra sa dako po ng hospital, nung unang pagpapadidi ng kanyang mama, nakatagilid, nakaharap kay Ezra. Ang sabi ni Tiktik, ayan, iba na inaasikaso mo, hindi mo na ako pinapansin. Kasi may iba ka ng, sabi niya. Ang sabi ni Inang, huwag Bibi, kapatid mo yan, mas batang kapatid mo yan. Dapat kasama ka ni mama na magmamahal. From that time, doon ko nakita na si Dikdik, running to 9 years old siya noon. Doon siya nag-start na talagang minahal niya yung kanyang kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ito namang apo ko na si Ezra, magbibitong taon na. Alam po niyo mga minamahal, itong apo kong ito parang panahon. Parang panahon, minsan hot, minsan talagang cold. Minsan kaaway, minsan kakampi. Talagang ganun yung pagkatao niya. Kakaiba talaga kay Dikdik, sabi ni Inang. Dahil si Dikdik nung time na yun na kapag sinabi mong bad, kahit kailan hindi na niya uulitin. Kasi talagang natatanda niya. Itong si Ezra, may mga bagay na talagang kakaiba rin sa kanya habang na-observan namin sa kanyang paglaki. Subalit nandiyan po na talagang nakita ko pati yung kanyang mga magulang talagang minahal nila ang kanilang anak sa kaya napakabuti ang ating mahal na Panginoon na hindi na kailangang turuan. Alam niyo mga minamahal, sa isang punto, magbibigay lang ako ng isang opinion. Napakahirap sabihin sa isang anak, bawal yan, huwag kang uminom, bawal. Kung nakikita niyang umiinom ka, nakakahiyang sabihin sa anak, di po ba? Alam niyo kami naman sa time na yun, nung lumalaki yung aking mga anak, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dito, nasumpungan ko dito yung pagbabago ng aking buhay, nawala yung aking mga bisyo. Dahil kung sa time na yun ay hindi ko nasumpungan ng gawain ng mahal na Panginoong Isus, hindi ko masabi sa aking mga anak na hindi maganda yung may bisyo. Kaya ito yung bunga, ang kanilang mga anak,
Naaalagaan nila ng maayos. Kaya nagpapasalamat ako sa aking apo na talagang minsan makulit. Kasi solinsong pa lang dito sa Batang Lagawain, gusto na niya, nung maliit pa siya, gusto na niya magmerienda na. Sabi ko, pagpatotoo na lang, maganda ka lang ng kunti, in-upload niya yung aking class. Talagang ang batang ito, sabi ko, nagtinginan na lang kami ng aking beloved wife. Alam niyo mga minamahal, habang may pagkakataon ka, yun ang lagi nating tatandaan, na ipadama mo na yung pagmamahal mo sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, ipadama mo na habang may pagkakataon ka. Dahil once na pagkakataon mong yan ay lumipas na gustuhin mo man, hindi mo na magagawa. Ganon din po sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Isus. Ganon din po sa paglapit sa ating mahal na Panginoong Isus. Kapag nakaratay ka na sa banig ng karamdaman, gustuhin mo magsimbang wala na. Ganon din sa ating mga apo. Mahalin natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, maging ating mga kaibigan, sa ating mga tao na malapit sa atin, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Praise the Lord. At sa message ko sa aking apo, Isra, 7 taong gulang ka na anak. Bukas makalawa, hindi ka na pwedeng bumalik sa akin. Bukas makalawa, hindi ka na pwedeng maghag sa akin. Katulad ng ate mo, nung una, ganon din yung ginagawa niya sa amin. Pero ngayon, pag nag-biblis sa akin, tinatapit ko na lang ang kanyang likod, ang kanyang balikat, sabay sabi, I love you, baby. I love you, baby, sa akin. Sana maging mabait ka, tuloy-tuloy yung pagsisimula mo ng kabaitan at mag-aral ng mabuti habang nandiyan pa yung suporta ng mga magulang mo. Huwag mo silang bibiguin. Sikapin mo at higit sa lahat, huwag kang liliis sa landas na tinatahak mo ngayon bilang ginagamit ng ating mahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na pulsito. I love you, Ezra. I love you. Ngayon, sandali ng titik. Ngayon, bilang pagpapasalamat sa ikapitong parawan mo, magdadagdag ako ng doon sa sobre na pula. Pero hindi lang sa iyo, pati ang ate para mayroon sinasabi natin ating kapatid. I love you, Ezra. Yeah, thank you so much, Ama. Special dance kay Ama. Special dance na Ama. Palakpakan po natin Ama Alberto Sarmiento. Ayan, thank you so much po, Ama. Okay, now we have Daddy Lolo Nandine. Birthday celebrant. Okay.